Word of God. Praise God. So, I pray po that the message today will give us a new revelation from God. I pray that we will all be receptive, open, and will receive it ng may papuri at pasasalamat. Hallelujah. I pray that our hearts are joyful today. Kaya ako tinatanong bakit parang malungkot. So sana po ang ating mga puso ay maligaya. Amen. Because we have this time, we are here sa gawain ng Panginoon na nakalulugod sa Kanya. Amen. I pray that in every word of the Lord that we will hear today and in the future, we will be glad knowing that it is for our own good. Amen. Hallelujah. So last week po, we have heard about the holiness of God sa buhay po ng ating kapatid na si Sister Faith. So, we were given to, di ba, a command. Ano yung command po? To be holy because our God is holy. So, kamusta naman po ang application, mga kapatid? How's our response sa command na iyon ng ating Panginoon? So, lagi po, di ba, tayo na lamang, laging gano'n ang ending natin, no? Pag nagtatanong, tayo na lamang ang makakasagot. Amen. Pero, pwede rin niyang masagot the way we live, na nakikita natin sa buhay ng bawat isa, not to judge or condemn one another, but to help one another to grow. Amen, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen. So, ang title po ng ating mensahe sa hapon na ito ay ayan po, Make Jesus Known. So, again, we have new objective na nagpapatong-patong na po ba yung objectives na kailangan natin matugunan, ma-actionan, ma-achieve. Amen. So, for us to know that as Christians, it is our duty to tell others about Jesus Christ. Do you believe in this? Amen. So, to apply the wisdom God has given us on telling others about Christ, about Jesus Christ, syempre po, kailangan, sabi doon sa Amplified Version, noong ating main text, mamaya, mayroon tayong clear insight ng message ng Panginoon sa atin para hindi tayo malihis sa katotohanan. Amen. Kasi kung ano yung ibinabahagi natin, di ba? Yun ay napakahalaga. So, kaya mahirap po yung sinasabi ni Kuya Ray kanina na to, pag tumayo ka dito, iba. Di ba? Ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil ang ipinapamahagi po natin dito ay katotohanan. Truth and nothing but the truth. At hilingin natin yung gabay ng Panginoon na maibahagi natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon. And number 3, to embrace your purpose, why God has called you. Tinawag tayo ng Panginoon, lagi nating nababanggit yan. Diba? Na meron tayong purpose kung bakit tayo tinawag ng Panginoon. At kung minsan, hindi ba, meron tayong mga tanong, Lord, bakit ako po? Di ba? Why me? So sometimes, we want to run from our calling. Di ba? Like Jonah, who ran from the Lord. So, sino sa atin yung nakakaramdam na tinawag tayo ng Panginoon? Meron tayong calling. No? That the Lord is leading us into the direction that He wants. Hindi dun sa direksyon na gusto nating mangyari sa ating buhay. Diba? Minsan may mga plano tayo pero naiiba. And we should thank the Lord sa intervention na mapunta tayo sa daan na gusto niya. Amen? So, sino nga po ba? Hindi ba? Sino nga po ba? Who will be the witnesses? Who will witness for Jesus? At sino nga ba yung ano ba Tagalog ng witness? Saksi. Sino pa nga ba, hindi ba, ang magiging saksi, magandang umaga po, sa ating Panginoon, kung hindi, those who have personal encounter with Him. Hindi ba? Kung hindi tayo mga tinawag, sino pa nga ba? Amen?
So, sabihin natin sa ating mga katabi, dahil may purpose ang ating mga buhay na tayo tinawag ng Panginoon, this is it. Parang yung kwentuhan namin ni Faith dati, di ba? Alala mo yung Faith? Sabi namin, ito na siguro talaga. At ito na nga. Praise the Lord. No? Amen. So, ang ating pong our message today comes from the book of Colossians. Ayan po, nababasa niyo po ba o masyadong maliit? Doon, maliit. Praise God, tayo po ay inimbitahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin, i-welcome po natin sa ating mga puso kung ano yung mensahe ng Panginoon na mababasa natin. Amen. Hallelujah. So, Colossians 1:28 to 29. 28, we proclaim Him, warning and instructing everyone in all wisdom, that is, with comprehensive insight into the word and purposes of God, so that we may present every person complete in Christ, mature, fully trained, and perfect in Him, the Anointed. For this I labor, often to the point of exhaustion, striving which His power and energy, which so greatly works within me. So, manalangin po tayo. Lord, hallelujah, pinupuri namin ang iyong pangalan, O God. Pinupuri namin ang iyong salita, Panginoon, O God. Lord, we ask for the guidance, Panginoon, hallelujah, sa pag-aaral ng iyong salita. Ituwid mo lamang kami, Panginoon, sa katotohanan na ito, Panginoon, O God, hallelujah. Magkaroon kami, Panginoon, ng malalim na pagkaintindi sa inyong mga salita, Panginoon. At kung ano man ang aming maririnig, O God, hallelujah, ay we will not take it lightly, Panginoon, O God, ng banal mong salita, O God, hallelujah. But we will respond, Panginoon, according to your will. In Jesus' name we pray. Amen. And so, maaari na po tayong maupo. So, ito pong verse na to is from the book of Colossians nga po. Ito po ay nasa New Testament. Amen. It is one of Paul's epistles or letters to the believers of Colossians sa mga panahon na yun. So, yung parang introduction, di ba, ganoon. Mga believers ng Colossians, yun yung tinatawag, di ba, yung mga Corinthians, believer ng mga taga-Corinth, yung ganoon, Galatians, believers ng Galatia. So, ito po yung sulat ni Paul dahil si Paul ay nakakulong noong mga panahon na ito. He was in prison dahil sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Amen. And for those who are not familiar with Paul, sa mga medyo hindi pa nakakakilala, he was chosen by God to proclaim the gospel sa mga hindi Hudyo or hindi Israelites. Because the chosen people, di ba, ay ang mga Israelita. At si Paul nga yung nabigyan ng task, ng duty to proclaim the good news sa mga tinatawag na hintil or mga unbelievers. At tayo ay napabibilang sa mga hintil. Kaya kung marinig natin yung word na hintil sa Biblia, ay kasama tayo doon. Dahil hindi tayo mga Hudyo. Hindi tayo yung chosen. The Chosen, di ba? Merong series. So, sabi nga po ni Paul sa Colossians 1:5, God has given me the responsibility of serving His church by proclaiming His entire message to you. So, may iniwang task ang Panginoon kay Paul. Si Paul yung napili, siya yung tinawag. Kaya nga tayo, tinawag din tayo with a purpose. Diba? Tulad ng buhay ni Paul. So, it is God who gave Paul the responsibility of proclaiming about our salvation through Christ. Hindi ibang tao, hindi kung sino lamang ang nag-appoint, but it is God na nagluklok or nakapili, no, kay Paul para magbahagi ng salita ng magandang balita sa mga Hudyo, sa mga Hentil. So, ngayon, yung mensahe, dahil binahagi yan ni Paul, ngayon, nakarating sa atin. Amen? Nakarating sa atin yung mensahe.
Ngayon, si Paul na lang po ba ang may responsibility para ibahagi yung salita na iyon? To spread the good news. To make Jesus known. So, hindi na po, di ba? Lahat po tayo. Kaya ibinigay ng Panginoon kay Paul para ibahagi ni Paul at para maibahagi natin. To pass down unto us and unto the next generation. Amen. So, sabi po sa Romans 10:14 to 15, ayan. Para malaman po natin na talagang tayo ay kabahagi sa pamamahagi. Di ba? Ng salita ng Panginoon, sabi dyan po sa verse 14, "But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them?" Paano nga ba naman, di ba, tatawag ang mga unbelievers sa Panginoon kung hindi naman nila kilala ang Panginoon? Kung sino ang tatawagan nila, sino ang sasambahin nila. At paano kung hindi rin naman nila yun nga narinig? How can they believe in Him if they never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? Paano maririnig kung walang magsasabi? Amen? And how will anyone go and tell them without being sent? Paano kang hahayo, hindi ba, kung hindi ka naman isinugo, hindi ka naman isinend ng Panginoon? Kaya nga may kasabihan, di ba? That is why the scriptures say, "How beautiful are the feet of messengers who bring good news." So, tingnan po natin yung mga paa natin. Maganda ba? Maganda. Beautiful. So, praise God, no? Na tayo ay nakarinig at wag nating sarilinin, tayo rin ay magbahagi ng salita ng ating Panginoon. So, appointment really comes from the Lord. Amen? Ngunit, let us be discerning sa mga nagbabahagi at mga pagbabahagi na ating naririnig. Let us be discerning din po sa mga mensahe na naririnig natin. Amen? Because hindi po lahat ay true messengers of Christ. Hindi po lahat ay may katotohanan ang ibinabahagi tungkol kay Kristo. Amen? So a lot are claiming that they were sent by God to proclaim His word. Maraming umaako, tama ba yun? Or nagpapakilala na ako ang sugo, di ba, na ganoon, ng Panginoon.